Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, ipinaalaala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin.
Nagpadala ko ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayahan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihi po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ika'y aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay iahayag. Butihi po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kaniyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kaniyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipos sa kaniya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, Guro? Sinabi ni Jesus,
May 2 taong nanghiram sa isang pagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kaniyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya, ang nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamalas. Tsaka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kaniyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba ito, pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Napakagandang pag-usapan ang Ebanghelyo ngayon. Pero bago ko talakayin ang ating Ebanghelyo, gusto ko lamang ikwento yung aking nanay. Pasensya na po sa nanay ko. Sumalangit nawa. Ang nanay ko kasi kapag may bisita, lahat ng mamahaling plato at baso ay ilalabas. Ganon din po ba kayo? Parang ayaw ipagamit sa amin. Kami gumagamit ng lusa at plastic kasi baka daw mabasag namin yung kaniyang mga porcelain na minana pa niya sa kaniyang nanay. Ayun, nakatago sa aparador, naaalikabukan ng 1 taon, 2 taon. Pero kapag special yung bisita, inilalabas. Kaya minsan nakapagtanong ako, ano pong kaibahan ng bisita sa mga anak? Kasi kayo araw-araw, pwede ninyong mabasag. Ayun, nakapag-isip ako, ganun pala yun. Minsan, ganun ang ating attitude. Ang inihahain natin sa bisita ay iba sa pangkaraniwang tao. Yung bang kapag tayo ay normal na kasama na araw-araw, okay na yan. Pero kapag may pangalan, kapag medyo, minsan mo lang makita, pa-impress ka. No? Pa-impress tayo na ang ating mga plato ay babasagin. Parang mali. Mayroong maling bagay na attitude ang tao pagdating sa mga bisita. Ang ebanghelyo natin ay tumatalakay din sa ganitong senaryo na inimbitahan ni Simon, isang Pariseo si Jesus, na kumain sa kaniyang tahanan. Ang pag-imbita po noong unang panahon, noong panahon nila na sumusunod sa kautusan ni Moses, ay napakaraming ritual. Una, kailangan ang bisita na papasok sa iyong bahay
ay huhugasan mo ng paa dahil sila ay galing sa labas at ang panahon naman noon ay wala namang simento. Ang lahat ay lupa at mabuhangin at maalikabok. Kaya ang unang ibinibigay ng bisita ay maghugas ng paa. Ikalawa na kanilang sinusundan ay ang pagkain. Wala sa loob ng bahay, kung hindi nasa terrace o doon sa harapan ng kanilang bahay, na makikita kung sino ang bisita mo. Ibig sabihin, yung mga kapitbahayan, makikita na may handaan ka doon sa bahay mo at makikita nila kung sino ang iyong bisita. Ibig sabihin, ito ay nagiging public instead na private sa loob ng bahay. Hindi ba pag may bisita tayo na mataas sa lipunan, sinong hindi nagiging proud? Di ba parang nagkakaroon tayo ng pakiramdam na, bisita ko si mayor, bisita ko si congressman, bisita ko yung presidente, bisita ko si father. Di ba, no? Parang tumataas ang iyong adrenaline. Kaya si Simon, na nagmamay-ari ng bahay, sa labas yan nagpakain. Naging public. Kaya meron tayong dalawang tao na nabanggit sa Ebanghelyo. Si Simon na naghanda ng pagkain para kay Jesus at ang babaeng makasalanan na libreng nakapasok doon sa kanilang kainan. Kasi nga public, makikita kung sino yung bisita. Kaya lang, mayroong problema dahil ang sinumang nakiisa sa taong makasalanan ay nagiging makasalanan din. Kaya nga nung lumapit ang babaeng ito, nakita at ginawa ang dapat niyang gawin, nagtaka si Simon. At doon gumamit si Jesus ng talinhaga sa mga taong may utang. Ipinakita ni Jesus na kung sino yung mas maraming utang, ang tunay na nagmamahal doon sa inutangan dahil pinatawad na siya sa kaniyang utang. Sa dalawang talinhagang ito na tao sa Ebanghelyo, ipinamamanhik ni Jesus sa lahat, lalo na sa babae at sa pariseyong ito, na kahit na ang babaeng ito ay hindi nag-imbita sa kaniyang bahay, mas maraming pagmamahal ang kaniyang ipinakita. Kilala ang babaeng ito sa lipunan. Kaya nga makasalanan, yun ang tingin ng mga Pariseyo. Kilalang kilala. Pero ano ang nakita natin? Ang pinakamahal na kayang ibigay ng babaeng makasalanang ito ang ibinigay niya kay Jesus. Whereas si Simon ay kung ano lang ang kailangan sa bahay at sa pagkain, yun ang kaniyang ibinigay. At may nakalimutan siya. May nakalimutan si Simon na ginawa ng babaeng ito. Ano yun? Ang hugasan ang paa ni Jesus. Kaya nga sa talinhaga, nakita natin kung sino yung mas maraming ibinigay, ang siyang mas maraming pagpapatawad ang natatanggap. At ang kaunti ang ibinigay, ay kaunti rin ang matatanggap na pagpapatawad. Kaya't ipinakita ni Jesus sa pamamagitan ng kaniyang salita at gawa, ang pagtanggap sa babaeng makasalanang ito.
napakagandang sundan ang takbo ng Ebanghelyo. Kung tayo ay palaging nagsisimba, makikita natin at yung bang masusundan ang ginagawa ni Jesus sa bawat pagtungo niya sa mga lugar. Kaya sa pagkakataong iyon, pinatawad ni Jesus ang babaeng makasalanan, hindi dahil doon sa pabango, kung hindi dahil sa pagpapakita niya ng pagtanggap at paniniwala sa taong hindi pinaniwalaan ng mga Pariseo. Bakit ito nagpapatawad ng kasalanan? Hindi ba't Diyos lamang ang nagpapatawad? At doon hindi nila nakita na ang taong kaharap nila ay Diyos na mismo. Ano po at saan tayo dinadala ng Ebanghelyo ngayon? Saan ibinibigay ang mensahe ng Ebanghelyo sa ating buhay? Paano po? Saan ninyo nakikita ang sarili natin? Doon ba sa babaeng makasalanan? O doon sa Pariseo na nagmamagaling sa kaniyang bisita pero hindi nakikita ang tunay na dahilan? Maraming pagkakataong nakakalimutan nating humingi at lumuhod sa Diyos dahil tayo ay maraming karanasan. Hindi makapagbibigay ng pagpapatawad ang anumang pride na meron tayo. Tinitingnan tayo ng Diyos sa lahat ng pagkakataon kung ano ang kaya mong ibigay sa Kanya. Ibigay ang pinakamalaking kasalanan. Ihingi ng tawad ang pinakamalaking kasalanan upang makatanggap din tayo ng malaking pagpapatawad. Kaya nga ang simbahan sa kaniyang misyon ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat na kilalanin ang biyaya ng pagpapatawad ng Diyos sa ating banal na kumpisal. Sapagkat hindi natin madarama ang pagpapatawad ng Diyos kung hindi natin kayang yumuko sa paanan ni Jesus at hugasan ng ating mga luha ang kasalanang iyan hanggat hindi natin nagagawang magpakumbaba. Hindi batayan katulad ng Pariseo na papasok ang Diyos sa iyo dahil ikaw ay maalwan o kaya mong maghanda ng kahit na anong pagkain para sa Diyos. Hindi ito ang kaniyang tinitingnan. Mas tinitingnan ng Diyos ang ating kawalan. Mas tinitingnan ng Diyos ang ating limitasyon. Mas tinitingnan ng Diyos ang ating paghingi ng kapatawaran sa kasalanan kesa kayabangan. Tayo bilang Kristiyanong tumatanggap ng kaniyang biyaya ay araw-araw niyang binubuksan sa lahat na ang tunay na sumasampalataya ay kailangang may kaakibat na gawa. Ang babaeng sumampalataya kay Jesus ay gumawa ng paraan upang siya ay mapatawad. Malakas ang kaniyang loob kahit alam niyang bawal
kahit alam niyang siya ay ire-reject ng community dahil sa kaniyang kasalanan, siya pa rin ay sumugod sa lugar na yon upang ipakita ang kalooban niyang nagsisisi. Huwag po tayong mahiyang humarap sa Diyos at humingi ng tawad sa banal na kumpisal. Sapagkat kung papaanong ipinakita ng Diyos ang laki ng kaniyang pagmamahal sa mga taong tinatanggap ang kanilang kasalanan, gayon din naman tayo ay iniimbitahang lumuhod, humingi at tanggapin ang pagbibiyaya ng Diyos sa ating buhay. Mag-ingat po tayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pananalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng pagmamahal na habag sa kaniyang pakikitungo sa mga makasalanan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan, daway may pagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagkapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong magkakatunggali naway humantong sa mapayapang pag-uusap, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may sakit at yung mga nagaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng nagmamalasakit na Kristiyanong komunidad, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Yung mga pumanaw na sa buhay na ito, naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Lubhang mahabaging Ama, itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmahal sa amin at inialay ang kaniyang sarili para sa amin. Siya na nangapatawad na tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin, alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat.
Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nag-aalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian
ng aming tinanggap na pakikinabang, upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayanis sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.